Pilipinas, una sa ating mga balita. Maagang nagising ang mga residente sa Tondo, Maynila matapos sumiklab ang sunog na agad itinaas sa ika-4 na alarma. Bukod sa Maynila, nabulabog din kaninang umaga ang mga residente sa Quezon City matapos muling nasunog ang residential area sa Nia Road. Na umano ay sinadyang sunugin ng natitirang mga bahay. Anila, bago pa sumiklab ang sunog kaninang hating gabi, na ay nakipagpulong na sila sa mga pamilya at ipinaalam sa kanila ang mga tulong na kanilang matatanggap. Kabilang na raw dito ang pinansyal at pagiging benepisyaryo ng pabahay sa NIA mismo o sa iba pang mga lugar na maaari nilang pagpilian. Nananatilian nilang nakatuon ang lungsod sa agarang pagtulong sa mga apektadong pamilya at sa pagtiyak na ang lahat ng hakbang ay naaayon sa batas at may malasakit sa kapakanan ng mga residente. Wala namang nasaktan o nasugatan sa sunog na naupula matapos ang isang oras kung saan 15 mga kabahayan ang natupok. Para sa MBC TV Network News, ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi umano na ayon sa batas ang dahilan ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi ito dumalo sa lahat ng impeachment proceedings ng House Justice Committee. Ayon din sa kampo ng VP, handa silang patunayan na wala siyang sala sa oras na iakyat na ang impeachment complaints sa Senado. Ang buong pahayag tinutukan ni Kyle Bullias. Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang mapatunayan sa Senate Impeachment Court na walang sala ang ikalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng kanilang legal team, nakahanda silang humarap sa magiging pagdinig sa impeachment case laban kay Duterte. Iginiit ni Powa na ang hindi pagsipot ni Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee ay ang pagpapahayag nila ng pagtutol sa naturang proseso na hindi na umano na ayon sa batas. Pero hindi umano ibig sabihin nito ay hindi na nila sineseryoso ang impeachment proceedings. Parte ng kanyang trabaho bilang vice-presidente, hindi po pwede tumigil ang trabaho ng vice-presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin ni Powa na hindi na nila ikinagulat ang resulta ng botohan sa Justice Committee ng Kamara kahapon. Sinangayunan din ito ni dating Senator Franklin Drilon at sinabing mabilis lamang nauusad sa plenaryo ang impeachment complaints. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Drilon na ito rin ang dahilan sa kanyang pananaw kung bakit hindi na dumalo ang vice-presidente. Ani ay wala nang saysay ang pagpipresenta ng ebidensya sa committee level dahil uusad lang din naman ito sa Senado. Pero paliwanag ni Drilon, sa Senate Impeachment Court mahihirapan magkaroon agad ng conviction kay Duterte. Ayon kay Drilon, kung ang titignan lamang ay kung sino ang mga kaalyado ng mga Duterte, mahihirapan ang Senado na makakuha ng 16 na boto na papabor sa paghahatol kay VP Sara. Sa tingin ko, assuming na yung pro Marcos and pro Duterte na sa side ng mga Marcos, boboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang senador dyan na dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan boboto yung dalawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinatid sa isang ospital ngayong umaga ang kontratista na si Curly Discaya na nakadetene sa Senado dahil sa hinaharap ng mga aligasyon sa flood control projects. Ayon sa Senado, ito ay para sa kanyang operasyon sa balikat at aalamin pa kung gaano ito katagal mananatili sa ospital. Ang mga detalye ay hatid ni Raymond Dadpaas. Dinala na sa isang kilalang ospital ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa isasagawa sa kanyang operasyon sa balikat. Sakay ito ng ambulansya ng Senado at may escort na motorcycle riders mula sa Philippine National Police. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, pinayagan ng liderato ng Senado na manatili si Discaya sa ospital ng hanggang 7 araw. Ngunit kung makita ng mga doktor na maaari na itong lumawas ng ospital ay maaari na itong ma-discharge ng mas maaga at sa Senate Detention Facility na siya magpapagaling. Sabi ni Mendoza,
Mahigpit pa rin ang seguridad na ipatutupad kay Diskaya habang naka-confine sa ospital gaya ng ginagawang pagbabantay sa kanya sa Senado dahil may kasama itong bantay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o USAA. Sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, ano siya, kahit mga 5 days, pwede siyang bumalik dito sa, sa Senate. Si Curly Diskaya na lamang ang natitirang nakakulong sa Senado sa mga inakusang sangkot sa flood control anomaly. Ang kanyang asawa na si Sara Diskaya ay nakapit na sa Lapu-Lapu City Jail, Cebu matapos lumabas ang warrant of arrest nito kaugnay ng umano'y 100 milyong pisong ghost flood control project sa Davao Occidental. Si Engineer Henry Alcantara na dating District Engineer ng Bulacan, 1st Engineering District ay natanggap na sa Witness Protection Program habang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ay nailipat na rin sa ibang bilangguan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pinagbabawal ang hindi makatuwiran na pagtatanggal sa trabaho ng isang empleyado ng kanilang employer o kumpanya. Halimbawa nito ang hindi pagdaan sa tamang proseso o hindi pagbigay alam sa empleyado ng kanilang pagkakamali kung bakit sila tinanggal sa trabaho. Ano-ano nga ba ang uri ng illegal dismissal ayon sa ating labor code? Panoorin yan sa report ni Dustin Bayog. Ang hindi makatwiran na pagtanggal sa trabaho ay sarisay na adlangan ng umiral na Labor Code of the Philippines para sa mamanggagawa ng bansa. Ito ay sang-ayon sa Article 279 ng Labor Code na dating Article 294 na tinatawag na Security of Tenure. Ipinagbabawal dito ang pagtanggal sa empleyado na walang pinatutunayang just cause o authorized cause for termination mula sa kanilang mga employer. Sa ilalim ng just cause, dapat mapatunayan ng employer na sapat ang dahilan upang matanggal sa trabaho ang isang empleyado base sinasaad sa Article 282 ng Labor Code. Gaya na lamang ng hindi tamang pag-uugali o hindi pagsunod sa maalin tuntunin, pagpabaya sa kanyang trabaho, pagkasira ng tiwala, paggawa ng krimen laban sa employer at katrabaho kabilang ang kanilang pamilya at iba pang mga kaparehong dahilan. Samantalang authorized causes naman ang hindi dahil sa nagawa ng empleyado, kung hindi, ito ay kinakailangang gawin ng isang kumpanya. Halimbawa nito ang pagbabawas ng gastos sa kumpanya, redundancy, pag-install ng labor-saving devices, pagtigil sa operasyon o sakitan na naayon sa sitwasyon. Kaugnay nito ay kailangang pairalin pa rin ang twin notice rule kung saan kailangan ipaalam muna sa empleyado ang notice of termination bago ito formal na tanggalin. Kung mapatutunayan naman na isang illegal dismissal ang ginawa ng isang employer, ay may karapatan ng biktima sa reinstatement o pagbalik sa trabaho, back wages sa sahod sa panahong illegal itong tinanggal at damages o danyos. At para naman sa mga nakararanas nito, ay maring dumulog sa mga regional offices ng Department of Labor and Employment o DOLE upang may supormal ang inyong reklamo. Kaya kung mayroon pa kayo nakikita pinagbabawal na akto o mayroon kayo reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng volleyball, na sweep ng UST Golden Tigresses ang Adamson Lady Falcons sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Step Ladder Semifinals. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakabawi ang University of Santo Tomas matapos tuluyang matalo ang Adamson University sa pamamagitan ng dominant sweep victory sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Step Ladder noong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Matapos mabigo sa kanilang dalawang pagharap sa elimination round, ipinakita ng Golden Tigresses ang mas agresibong laro upang tuluyang patalsikin ng Lady Falcons at manatiling buhay sa torneo. Ayon kay head coach Shaq De Los Santos, ginamit ng kupunan bilang motibasyon ang kanilang pagkatalo sa eliminations, bagay na naging susi sa kanilang paghahanda at execution sa do-or-die match. Susunod na haharapin ng UST ang National University sa Sabado, kung saan ang magwawagi ay uusad sa best of 3 finals laban sa unbeaten na De La Salle University. Pinangunahan ni Angge Poyos ang Tigresses sa kanyang 17 points, kasama ang 8 digs at 7 receptions, kabilang ang crucial hit na nagselyo ng panalo. Sa kabilang banda, nagtapos ang kampanya ni Shaina Nitura at ng Adamson matapos ang kanilang pagbabalik sa Final Four.
Nagtala si Nitura ng 13 points, 11 receptions at 7 digs sa kanilang huling laro. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, tuluyan ng hinord launch ng aktres na si Kyla Estrada ang rumored boyfriend nito na si Daniel Padilla. Ang mga post na pinag-usapan ng netizens sa report ni Showbiz Angel. #Kyniel. Usap-usapan pa rin sa social media ang Instagram story ng aktres na si Kyla Estrada na tila kumpirmasyon na nga sa kanilang relasyon ni Daniel Padilla. Kuha ito sa nagdaang 31st birthday party ng aktor at may background music na Everything Hallelujah ni Justin Bieber. May isa ring kuhang video kung saan very sweet ang dalawa. Sa mga naglabasang post, tila tumapos na ito sa ilang buwang espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Say nga ng netizens, hard launch. Kasunod naman yan ay muling nag-viral online ang lumang tweet ni Kyla taong 2012 kung saan nilinaw nitong hindi raw siya related at hindi niya personal nakakilala noong mga panahong iyon si Daniel Padilla. Samantala, sa isa namang panayam ng ina ni Kyla na si Janice de Belen sa vlog ni Julius Babaw, inihayag nitong mas pinipili niyang huwag manghimasok pagdating sa relasyon ng mga anak. Magunita na unang nagkatrabaho sina Kyla at DJ sa seryeng Incognito last year. Si Kyla ay dating na-link sa former Pinoy Big Brother housemate na si Brett Jackson, habang taong 2023 naman ang maghiwalay si Daniel at Catherine Bernardo matapos ang 11 taong relasyon. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Araw na po yan ng Biyerkules o Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Mayo 1 na bukas. Ayaw nga, no? Holiday. Regular holiday. Regular Double pay holiday. sa mga manggagawa. Yes, pero may mga dapat asahan natin may mga kilos protesta sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila at sa mga malalaking lungsod sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.